buhay. Habang magkaharap naman si Noel at si Setsu sa gitna ng Koloseo, bigla na lang inagaw ni Noel ang atensyon ni Setsu dahil sa inangat niyang bagay at pagtanong sa kanya kung alam niya ba kung ano ito. Na sinagot naman ni Setsu na ito ay isang metal na bato. Na agad namang pinasang-ayunan ni Noel at nasabi na ito ay fragment na kinakailangan para gumawa ng isang golem sa pamamagitan ng paghalo nito sa buhangin. Na agad niya namang hinulog sa lupa, na siyang agad naman na nagpalabas ng isang bagay sa buhangin. Kung saan makikita natin ang paglabas ng isang kamay ng golem, kaya dagdag pa ni Noel na ang Black Steel Golem na ito ay hindi magagasgasan ngayon ng kahit anumang pag-atake. Nang bigla na lang nitong iniangat ang kanyang bag na napupuno pa ng maraming mga metal na bato, at agad din siyang nagtapon ng maraming bato sa paligid ng buhangin. Kung saan makikita natin ang paglabas ng maraming bilang ng mga malalakas na golem, kaya siya ay napasabi na dahil dito, si Setsu ay mayroon na lamang isa sa 10,000 pagkakataon para manalo. Dahil sa kanyang nakikita, nabibigla namang natanong ni Leila kung ilan kaya na mga golem ang kanyang ipinalabas. May tuwa namang nasabi ni Noel na ang mga golem ay maaari niyang gawin ng walang hanggan sa buhangin kaya panigurado na hindi makakalapit sa kanya si Setsu. Napasabi naman ng isang estudyante na ang resulta ng laban ay napagdesisyonan na bago pa man ito nagsimula, habang napasigaw naman ng isa na dapat nang sumuko kaagad si Setsu sa kanilang laban. Muli namang tinawag ni Noel si Setsu at nasabi kung mayroon man siyang gustong sabihin ay sabihin niya na ito ngayon. Kung saan agad namang may sinabi si Setsu na umagaw naman sa kanyang pansin. Ito ay dahil sinabi ni Setsu na ito ay boring, at hindi niya inaasahan na ganito lang ang kanyang magiging nakatagong baraha. Kaya napasigaw naman si Noel kung ano ang kanyang pinagsasabi. At dahil sa kanyang pagkainis, agad niyang inutusan ang kanyang mga golem para agad na sumugod kay Setsu. Kaya makikita naman natin ang kanilang agad na pagsugod papalapit sa kanya. Kung saan agad nilang pinaulanan ng mga pag-atake si Setsu kaya ito ay naglikha ng mga alikabok sa gitna ng Koloseo, na labis namang ikinabahala ni Leila. Dahil dito, napapatawa namang nasabi ni Noel na ito ay ang nararapat sa kanya. At dahil walang may makita ang mga nanunood dahil sa tindi ng alikabok. May napatanong kung ano ang nangyayari. Kaya pumunta naman tayo sa gitna ng Koloseo kung saan bigla na lang natigilan ang mga golem. Maya't maya pa ay makikita natin ang pagkakaroon ng bitak sa golem. Na siyang naging sanhi naman ng pagkasira ng golem dahil sa ginawang pag-atake ni Setsu gamit ng kanyang mana blade. Kaya habang angat-angat ni Setsu ang kanyang espada, nasabi nito na tuluyan na niyang na-master ang metal na bato. Na hindi naman mapaniwalaan ni Noel, kaya nagugulat niyang nasabi na hindi ito posible dahil ang mga golem na ito ay napakatigas. Kaya agad naman siyang nagpalabas pa ng mga karagdagang golem habang nagsasabi na makakaya pa nitong magpalabas ng kahit ilan pang golem sa kanyang gusto. Agad naman na muling sumugod kay Setsu ang mga ipinalabas nitong golem, kaya napasabi si Setsu na sa malapitang labanan, walang uri ng mahika ang makakatalo sa close combat magic at ang mga galaw ng kanyang golem ay mabilis na nababasa. Nang bigla na lang siyang tumalon sa kanyang kinatatayuan at nasabi nito na hindi siya matatalo ni Noel. Kung saan makikita natin ang isa-isang paghiwa ni Setsu sa kanyang mga madaanang golem. At hindi pa dito nagtatapos dahil kaagad din siya na muling tumalon habang angat-angat ang kanyang mana blade, kung saan agad niya itong sinaksak sa ulo ng isang golem kaya ito ay agad na nabasag. Natataranta namang agad na binuksan ni Noel ang kanyang bag at napasabi na makakagawa pa naman din siya ng maraming golem. Nang bigla na lang nakaabot sa kanyang harapan si Setsu, kung saan habang angat-angat nito ang kanyang kamay na napapalibutan ng aura, nasabi nito sa kanya na mukhang ang kanyang swerte ay wala ngayon sa kanyang tabi. Kaya agad naman siya nitong sinuntok ng napakalakas kaya tumalsik ang mga dugo sa kanyang bibig kasabay ng kanyang suot na salamin. At dahil sa naging lakas nito, makikita natin ang pagtalsik at pag-slide ni Noel sa buhangin. At dahil sa matinding alikabok, natanong naman ng nanunood na lalaki kung ano ang nangyayari, habang nasabi naman ng babae na wala siyang may makita. Unti-unti namang humupa ang alikabok, kaya napatanong ang nag-aanunsyo kung sino kaya ang nanalo. Kung saan di kalaunan ay kanilang nasilayan si Noel na nakahandusay sa lupa na wala ng malay habang si Setsu naman ay patuloy pa ring nakatayo. Kaya napasigaw ang nag-aanunsyo na ang nanalo ay walang iba kundi si Setsu Cromwell.
Dahil dito, may ngiti namang naisip ni Setsu na nagawa niyang manalo sa kanyang unang laban. Natutuwa namang nasabi ni Leila na ito ay kanyang nagawa. Hindi naman mapaniwalaan ng ibang mga nanunood na estudyante ang pagkapanalo ng Departamento ng Close Combat Magic pagkatapos ng napakaraming taon. Kaya mayroong napasabi na hindi ito maaari at marahil na ubusan lang ng mana si Noel sa kanyang sabay-sabay na pagpapalabas ng mga golem. Nasabi naman ng babaeng estudyante na marahil pinagod lang ni Noel ang kanyang sarili. Na pinasang-ayunan naman ng lalaki dahil hindi dapat na nagwagi ang combat magician, habang nasabi naman ng isang babae na siya ay sinwerte lamang. Makikita naman natin si Cyrus na napakagat ng kanyang ngipin sa naging kinahihinatnan ng laban. At bigla naman itong nasabi na si Noel ay hindi natalo dahil nakagawa siya ng pagkakamali. Ito ay dahil si Setsu ay mas talentado lang kesa sa kanya. Nasabi naman ni actor na ang laban niya kay Setsu ay paniguradong magiging napaka-interesado. Subalit habang nagpapalabas siya ng masamang mukha, may ngiti nitong nasabi na dahil dito, kinakailangan niyang mag-set up ng mga bagay. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita naman natin ang matinding pakikipaglaban ng dalawang departamento sa loob ng Koluseo. Nang bigla na lang sumulpot si Setsu kung saan naroroon si Leila, kaya agad niya itong inaya na umupo sa kanyang tabi at natanong nito sa kanya kung siya ba ay nandito para manood sa laban. Kaya agad namang umupo si Setsu sa kanyang tabi at ito ay kanyang pinasang-ayunan dahil naisip niya na ito ay makakatulong sa kanyang paghahanda sa mga susunod niyang laban. Makikita naman natin ang laban ng Departamento ng Summoning Magic laban sa Formation Magic, kung saan lumalamang ngayon si Carol na kinatawan ng Summoning Magic. Habang nasa itaas ng puno at sakay-sakay si Carol ng kanyang alagang halimaw na lobo ay bigla na lang itong nagpalabas ng nagyayelong pag-atake. Na agad naman itong ipinalabas sa kanilang kalaban na Formation Magician, subalit nagagawa lang itong maharang at maiwasan ang kanilang kalaban kaya ito ay nagpatuloy na sumugod papalapit sa kanila. Napaisip naman si Setsu na kahit natatalo ang kinatawan ng Formation Magic, ang galaw pa din ito ay tunay na kahanga-hanga kaya marahil pwede niya din itong gawin sa kanyang laban. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Setsu dahil nasabi ni Leila na ang kanilang ginagamit ay mga agaw pansin na mga mahika, ngunit gusto pa din itong mas lumakas sa paggamit ng Close Combat Magic. Kaya natanong naman ni Setsu kung bakit nito pinili ang melee magic dahil panigurado na siya ay mayroong potensyal sa ibang uri ng mga mahika. Na agad namang sinagot ni Leila na ito ay dahil siya ay sinagip ng isang Close Combat Magician noong siya ay bata pa. Ito ay noong siya at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay naglalaro sa gubat ay bigla na lang silang inatake ng isang malaking oso, kung saan naisip niya na ito na ang kanyang magiging katapusan. Ngunit may bigla na lang na nagmamadaling sumulpot na combat magician na napapalibutan ng aura na agad silang niligtas. Ito ay sa pamamagitan ng pagsugod at pagsuntok nito ng napakalakas sa oso, na labis namang ikinamangha ni Leila kaya naisip niya na gusto niya ding lumakas gaya nito at tulungan ang mga nangangailangan. Nahihiya naman itong nasabi na ito ay nagtutunog na pambata, kaya siya ay nahihiya ng kaunti. Nang bigla naman siyang sinagot ni Setsu na ito ay hindi ganito. Bigla naman itong nilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at may tuwa nitong nasabi na ang mga tao ay paniguradong lalakas kung sila ay mayroong layunin sa kanilang isipan. Kaya labis namang napakilig at natuwa si Leila sa kanyang mga sinabi. Nang bigla na lang sumulpot si Leo sa kanilang tabi at agad na inagaw ang atensyon ni Setsu. Napaisip naman si Setsu na ito ay si Leophil Elmcrest, at siya ang pinakatalentadong estudyante sa Departamento ng Ranged Magic kasunod niya nung hindi pa siya nakakabalik sa nakaraan. Agad namang napahawak si Leo sa kanyang balikat at nasabi na maganda ang naging laban nito, at siya pa rin ay napakamakapangyarihan kahit gamit nito ay ang melee magic. Nang bigla na lang nitong napansin si Leila sa kanyang tabi at natanong kung sino ito. Dagdag pa na natanong nito kung ito ba ay kanyang nobya, na nahihiya namang sinagot ni Leila na hindi. Agad naman siyang umalis habang napapasabi na siya ay kaibigan lamang ni Setsu at iiwan niya muna ang mga ito. Kaya napatanong naman si Setsu kung ano kaya ang nangyari kay Leila. Natanong naman ni Setsu kay Leo kung ano naman ang nangyari sa kanya at bakit hindi siya ang naging kinatawan ng Departamento ng Long Range Magic. Sinagot naman siya ni Leo na ito man ay magtunog na isang palusot, subalit dapat na mag-ingat si Setsu sa mga maruming galaw ni actor. Dagdag pa nito nang may seryosong mukha na siya ay naloko nito kaya hindi siya napili na maging kinatawan ng kanilang departamento.
Kaya napaisip naman si Setsu na si actor ay isa sa mga tao na gagawin ng lahat para lang manalo kaya kinakailangan niyang mag-ingat. Pagkalipas ng ilang minuto, pumunta naman tayo sa loob ng akademya habang may makikita tayong mga maliliit na bata na naglalaro sa isang pasilyo. Kung saan malapit dito ay may bigla na lang binuksan si actor na baul na naglalaman ng isang bagay na nagpapalabas ng kulay lilang aura. Kung saan habang ito ay kanyang pinagmamasdan, makikita natin ang nakakatakot na napakalaking masamang ngiti sa kanyang mukha. Pagkalipas naman ng ilang minuto, pumunta naman tayo sa Koloseo kung saan magsisimula ang second round laban sa ranged magic at melee magic. Nang bigla na lang nagbago ang entablado, kung saan bigla na lang nabiyak ang lupa at ito ay nagpalabas ng mga lava. Kaya napasabi ang nag-aanunsyo na kung ikaw ay mahuhulog dito ay hindi ka lang matatalo kundi mararamdaman mo din ang impyerno. Makikita naman natin si Drago at Leonel na naghihintay sa laban, kung saan nasabi ni Drago na mas magiging mahirap kay Setsu na maabot ngayon si actor. Na sinagot naman ni Leonel na siya din ay magiging nasa disadvantage pati nasa round na ito. Habang makikita naman natin si actor sa lagusan, nasabi nito na maganda ang inihanda ni Cyrus para sa labang ito, at ito ay ang kanyang inaasahan sa punong propesor ng kanilang departamento. Na sinagot lang ni Cyrus na sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Setsu ang kanyang naging desisyon. Dagdag pa nito nang may panggagalaiti sa kanyang mukha na maiintindihan din nito kung gaano siya na naging tanga sa pagpili ng melee magic. Nang bigla namang naagaw ang pansin ni Cyrus, ito ay dahil nasabi ni actor na ang kanyang pagsisisi ay magiging posible lamang kung si Setsu ay makakapunta dito bago pa man magsimula ang kanilang laban. Nag-aalala namang nasabi ng nag-aanunsyo na malapit nang magsimula ang laban ngunit ang kinatawan ng melee magic ay hindi makita, at kung siya ay hindi lalabas pagkatapos ng 5 minuto ay siya ay automatikong matatalo. Nalabis namang ikinabigla ng mga nanunood, habang ito naman ay labis na ikinatuwa ni actor. Bumalik muna tayo ng 10 minuto bago ng kasalukuyan, kung saan makikita natin ang pagkatok ni Layla sa pintuan ng waiting room ng mga kalahok. Naagad niya namang binuksan at natanong nito kung kamusta ang kanyang pakiramdam at kung siya ba ay maayos lang. Naagad namang sinagot ni Setsu na siya ay maayos lang at gaya pa rin ng dati. Agad namang lumapit si Layla sa kanya kaya nasabi ni Setsu na siya ay mag-ingat sa vase na nasa taas ng lamesa, na natanong naman ni Layla kung bakit. Ito ay dahil isa itong magical artifact na uma-activate pag ito ay nahawakan, kung saan sa oras na mahawakan mo ito ay sisipsipin ito ang malaking bahagi ng iyong mana, kaya agad namang lumayo si Layla dito. At pag-alit nitong natanong kung bakit nandito ang isang delikadong bagay, na nag-iisip namang sinagot ni Setsu na ito ay isang patibong para sa kanya at ito ay ikapito ng pagtatangka. Kaya nag-aalala namang natanong ni Layla kung siya ba ay maayos lang. Na sinagot naman ni Setsu nang may seryosong mukha na huwag siyang mag-alala dahil inayos niya naman itong lahat. At naisip naman nito na ang salarin ay paniguradong si actor, at siya ay tunay na mautak dahil hindi man lang ito nag-iwan ng kahit anong ebidensya. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ng dalawa dahil sa biglang pagkatok sa pintuan ng kanilang silid. Na siya naman nilang agad na tiningnan, kung saan nakita nila ang mga bata para magbigay ng mga bulaklak kay Setsu. Kaya napatanong naman si Layla kung ano ang ginagawa nila dito, na sinagot naman ng batang lalaki habang may tinuturo na inutusan sila ng lalaki na nandoon para ibigay itong mga bulaklak. Subalit nang sila ay makalingon ay wala na doon ang lalaki na nakatago kanina sa sulok. Kaya natanong naman ni Layla kung ito ba ay isang fan ni Setsu, nang bigla na lang umubo ang batang babae at agad na sumama ang pakiramdam. Na siyang naging dahilan kaya nabitawan nito ang mga bulaklak. Nasabi naman ng batang babae na nakakaramdam siya ng pagkahilo, kung saan mapapansin natin ang paglabas ng kulay lilang mga marka sa kanyang leeg. Kaya nababahalang napaisip si Setsu na nakita na niya ng ilang beses ang markang ito sa gyera noong bago pa man siya nakabalik sa nakaraan. Kaya di na siya nag-aksaya ng oras at agad na sinipa ang mga bulaklak sa kanilang paanan, na ikinabigla naman ng mga bata at ni Layla. Napatanong naman si Layla kung ano ang problema. Kaya sinagot ito ni Setsu na ito ay dahil ang nasa bulaklak ay isang nakalalaso na halaman na tinatawag na venenium. Makikita naman natin na pati ang batang lalaki ay naapektuhan na din ng lason. Kung saan di kalaunan silang tatlo ay napahiga na din sa sama ng kanilang pakiramdam. Nang gagalaiti namang naisip ni Setsu na sobra na ang ginawa ni actor dahil dinamay pa nito ang mga inosenteng bata. Napasabi naman siya na kung hindi nila ito agad nagagamutin ay hindi makakaligtas ang mga bata,
At napaisip din siya na ang mga hilang magician lamang ang makakagamot ng lasong ito. Napatanong naman si Layla kung ang buhay ba ng mga bata ay nasa panganib, na agad namang pinasang-ayunan ni Setsu. Dagdag pa nito na si Layla ay lumayo na dito dahil mayroong pagkakataon na siya ay mahahawaan ng lason sa pagiging malapit nito. Kaya bigla namang napaisip si Layla, kung saan pagkalipas ng ilang sandali ay mayroon siyang kinuhang bagay sa kanyang bulsa. At habang hawak-hawak nito ang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang ina, nasabi nito na siya na ang bahala sa mga bata. Naalala naman ni Setsu na ito ay ang kanyang gamit na kinuha ng mga batang lalaki, at ito ay isang magic tool na nag-iimbak ng mana. Agad naman itong ginamit ni Layla at kanyang nasabi na ang bagay na ito ay nilagyan ng healing magic ng kanyang ina. Na siya namang agad na lumiwanag at nagpalabas ng kulay berdeng ilaw na siyang pumalibot sa kanya at sa mga nakahigang mga bata, kung saan makikita natin ang unti-unting pagkawala ng mga marka sa leeg ng batang babae. Kaya napaisip naman si Setsu na ito ay gumagana. Nasabi naman ni Layla na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang ina sakaling magkaroon ng emergency. Kaya napasabi naman si Setsu na siya ay tunay na nagpapasalamat sa kanya. Di kalaunan habang napapalibutan ng kulay asul na aura ay agad namang kinuha ni Setsu ang mga bulaklak sa lupa, at dali-dali siyang tumakbo papaalis sa pasilyo habang nagsasabi na iwan ng mga ito ang nakalalason na halaman sa kanya. Ang halaman na venenium ay mas lalong nakalalason kapag ito ay namumulaklak, kaya kinakailangan niya itong itapon bago pa man ito mangyari. Subalit hindi niya ito magagawa sa mataong lugar dahil ang lasong ito ay kakalat, kaya siya ay mabilis na lumayo sa akademya. Ngunit makikita natin ang unti-unting pamumulaklak ng halaman, na siyang naging dahilan din ng unti-unting pagkakaroon ni Setsu ng marka ng lason sa kanyang leeg. Habang papalapit naman siya sa dambuhalang puno, naisip nito na kung ito ay kanyang sisirain ay paniguradong sa lugar na ito. Nang bigla namang sumabog ang venenium, ngunit nagawa naman itong agad na maitapon ni Setsu sa ere. At agad din itong ipinalabas ang kanyang mana blade, kung saan buong lakas siyang napasigaw. Ito ay dahil agad niyang inatake ang bulaklak na kanyang itinapon sa ere, na siya namang agad na nahiwa sa maraming piraso at agad na nasira. Makikita naman natin ang pagliliwanag ng dambuhalang puno at pagbigay nito ng blessing, kung saan makikita din natin dito si Setsu na nakadapa habang umuulan ng lason sa kanyang kinaroroonan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik naman tayo papunta sa Coliseo, kung saan dahil sa tagal ng kanilang paghihintay, natanong ng isang lalaki kung nasaan na ang kinatawan ng Departamento ng Close Combat Magic, habang nasabi naman ng isang lalaki na baka ito ay tumakbo na sa takot. Nasabi naman ng nag-aanunsyo na dahil natapos na ang 5 minuto, ang kalahok na si Setsu ay matatalo at automatikong magwawagi ay ang departamento ng Ranged Magic. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay may bigla na lang sumigaw na siya ay maghintay. Nalabis namang umagaw sa pansin ni Leonel at ni Drago, at ganoon din sa kinatawan ng Long Range Magic na si Actor. Ito ay dahil bigla na lang sumulpot si Setsu habang napupuno ng marka ng lason ang kanyang kamay at ang kalahati ng kanyang ulo. Nang bigla na lang siyang pagalit na napasigaw na hindi siya aatras at siya ay kalabanin ngayon ni Actor. Na siyang ikinatuwa naman ni Actor kaya natanong siya nito kung siya ba ay lalaban sa ganitong sitwasyon.